Matapos ang insidente sa ospital na nagdala kay Doña Amelia sa bingit ng kamatayan, ang show o palabas na binuo ni Jess at Santiago para sa matanda ay tila unti-unti nang nagiging totoo. Sa bawat hawak kamay, sa bawat ngiting pilit at sa bawat pagtitig na puno ng nakaraang sakit, ramdam natin ang tensyon. Hanggang kailan magtatagal ang pagkukunwari kung ang puso mismo ang sumisigaw ng katotohanan. Pero sa gitna ng pag-aayos ng pamilya at kumpanya, may banta namang darating sa katauhan ni Alvin. Ang dinner meeting na ito ba ay para sa negosyo o ito nang simula ng tuluyang paglayo ni Jessa at si Santiago hanggang kailan niya kayang manood sa gilid habang ang babaeng mahal niya ay unti-unti nang naimpluwensyahan ng iba. Handa na ba kayong malaman kung ang kasinungalingan ay magiging tulay, tulos sa pag-iibigan o itong magiging mitya ng tuluyang pagkakawatak-watak? Simulan na natin. Bumaba sa tricycle si Maya sa harap ng Robles store. Halata sa mukha nito ang pagod at kaba. Tinanggal nito ang shades at dahan-dahan na lumapit sa pintuan ng tindahan. "Ma'am Jessa," tawag nito. Nilingon siya ni Jessa mula sa counter tabala sa pag-aayos ng mga canned goods. "Oh, Maya, kumusta?" Huminga ng malalim si Maya bago sumagot. "Ma'am, I'm sorry to bother you, pero kailangan ko talaga kayong makausap." Lumapit siya, tinuro ang bangko sa gilid. "Sige, upo ka na muna. Anong nangyari?" "Teka, baka gusto mong uminom muna ng malamig." Aniyang naglabas ng soft drinks at inabot dito. Napatungo si Maya. "Kaguluhan po sa Aquino Group. Simula nang masuspend si Sir Santiago, nagkakagulo sa board. Yung investors nag-aalangan na mag-release ng funds para sa Ocean Park project. May mga nagwi-withdraw ng shares at yung press halos araw-araw nakabantay sa opisina." Natigilan siya. Naramdaman niyang kirot ng konsensya. Kahit pilit niya ito itinatago. Hindi ba pwedeng si Luther na munang humawak? Madalas absent ang kolokay na yun, ma'am. Ang presensya ni Sir Santiago kailangan. Hindi lang siyang CEO, siya ang puso ng kumpanya. Kung tuluyan siyang hindi magpapakita, masasayang lahat na pinaghirapan niya. Tahimik siya, nakatingin sa sahig. "Hindi ko alam kung makikinig siya sa akin," mahinang sabi niya. "Baka isipin niya na nakikialam ako." "Ma'am," pakiusap ni Maya. "Ikaw lang ang pinakikinggan niya. Kahit na anong sabihin namin, ikaw lang ang dahilan kung bakit nananatili siya dito. Kung hindi niyo po siya kakausapin, baka tuluyang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya." Napayuko siya. Mahigpit ang hawak niya sa palad, pinipigilan ang pag-alab ng damdamin. "Sige," bulong niya sa huli. "Kakausapin ko siya." Gabi na nang puntahan niya si Santiago sa van na nakaparada sa kabilang kalsada malapit sa tindahan niya. "Santiago," mahina niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin parang hindi makapaniwala. "Jessa," anitong halos mahulog sa pagbaba ng sasakyan. Lumapit siya. "Narinig ko kay Maya ang tungkol sa kumpanya. Hindi mo pwedeng pabayaan ang Aquino Group. Yun ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo." "Jessa," halos pabulong ang boses ni Santiago, puno ng emosyon. "Hindi ko alam kung kaya ko pa. Parang lahat ng ginagawa ko, puro mali." "Hindi ka pwedeng sumuko," madiin niyang sabi. "Kilala kita, kahit na ilang ulit kang madapa, bumabangon ka. Gawin mo ulit yun. Pero this time para sa sarili mo, hindi para sa imahe at hindi para sa pangalan. Alalahanin mo kung bakit mo tinayo ang Aquino Group." Tahimik si Santiago. Ilang segundo tong nagsalita. "Paano kung umalis ako tapos ipinagpalit mo na ako sa iba?" Tumingin siya sa mga mata nito at sa unang pagkakataon hindi galit o tampo ang nandoon kung hindi pag-unawa. "Santiago, ayusin mo muna yung nasira mo, sa kumpanya mo, sa sarili mo. Pabayaan mo muna ako na makapag-isip ng maayos." Halos hindi nito maibuka ang bibig pero tumango ito. "Okay, I'll go back." Nakangiti siya at nakahinga ng maluwag. "Good." Sumalubong kay Santiago ang magulong eksena. Paparazzi sa lobby, investor sa hallway at board of directors sa mahabang mesa.
Si Luther nasa tabi halatang kinakabahan. Santiago, simula ng chairman, malamig ang tono. Can you explain why we should still keep you in this position after the scandal you caused? Tinitigan ni Santiago ang lahat, hinigpitan ng kapit sa mesa. I made mistakes. Personal, professional, but I won't let my failures define this company. Aquino Group was built not just by me, but by all of us. And if I have to regain your trust, one project at a time, I will. Tahimik ang silid, ang dating mga matang puno ng pagdududa, unti-unting lumambot. Si Maya napangiti. Then, fix the Ocean Park project. Sagot ni Chairman. Show us you still have what it takes. Ngumiti si Santiago, bahagyang tumango. I will, starting tomorrow. Habang palabas siya ng boardroom, tumunog ang phone niya. Isang text mula kay Jessa. Salamat sa pakikinig. Sana maayos mong lahat. Napahinto siya sa gitna ng hallway at isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa labi niya, una sa mahabang panahon. Abala si Jessa sa pag-aayos ng mga panindang bagong dating, gatas, bigas, sardinas, nang may humintong sasakyan sa harap, isang itim na kotse, may tinted na bintana. Bumaba ang isang matandang babae, naka-peach na dress at may puting shawl. Baka sa mukha ang pagod at karamdaman. Nang makalapit ay nakilala niyang babae, ngumiti ang matanda at bahagyang nanginginig ang kamay. Ako si Amelia Aquino. Parang biglang tumigil ang oras. Napasinghap siya, kaya pala pamilyar ang babae. Magandang hapon po. Mahina, ngunit mahinahon ng boses ng babae. Ikaw ba si Jessa Robles? Tumango siya, nag-alinlangan. Opo, ako po. May maitutulong po ba ako sa inyo, Doña Amelia? Akala ko po, ani ang hindi na naituloy ang sasabihin. Napayuko ang ginang, may bakas ng hiya sa mga mata. Kakalabas ko lang iha, marami akong pagkakamali, lalo na sa anak kong si Santiago. Pero gusto kong ayusin, kahit nahuli na, kaya ako nandito. Tahimik siya, pilit pinapakalma ang sarili. Pasok po muna kayo. Bakit po kayo nagpunta dito? Ani ang tinurong upuan sa gilid at inalalayan to na maupo. Gusto ko makita siya, makausap bago ko tuluyang mawala. Hinawakan ni Doña Amelia ang kamay niya. Ikaw lang ang makakapagpabalik sa kanya para magpatuloy. Huwag po kayong mag-alala at nagkausap na po kami kahapon at nagbalik na siya sa Aquino Group. Napangiti ng malungkot si Amelia. Salamat naman kung ganun. Bago pa man siya makasagot, biglang nanginig ang katawan ng ginang. Doña Amelia, nilapitan niya kaagad ito ngunit bumagsak to sa sahig. Diyos ko! Napasigaw siya sabay sigaw kay Ana. Tawagin mo si Sedi! Bilisan mo! Sa ospital, nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang malamig na kamay ni Doña Amelia. Nakalagay sa ilong nito ang oxygen tube. Pumasok si Santiago, hinihingal at pawisan. Bakas ang pag-aalala sa mukha pagkakita sa kanya. Sandali itong napatigil. Ikaw ang nagdala sa kanya? Tumango siya. Nagpunta siya sa tindahan at nawala ng malay. Dumating yung doktor upang tignan ang kalagayan ni Doña Amelia. Dok, tanong ni Santiago, pilit pinapakalmang sarili. Ano po ang lagay ng nanay ko? Tahimik ang doktor bago sumagot. Huwag po kayong mabibigla. Matagal na pong may stage 4 colon cancer ang pasyente. Pero hindi po siya nagpapagamot agad. Malala na po't kalat na sa katawan niya. Sa totoo lang, milagro na umabot pa siya ng ganito katagal. We're giving her comfort care. Pero you should prepare yourselves. Napaluhod si Santiago. Hawak ang ulo. Hindi ko man lang alam. Hindi niya sinabi. Dok, gawin po ninyong lahat para gumaling siya. Handa po akong magbayad kahit na magkano. Gagawin po namin ang makakaya namin. Sa ngayon po, samahan niyo siya at ibigay ang lahat ng gusto. Malaking tulong ang will to survive ng isang tao. Anang doktor bago umalis. Lumapit si Jessa kay Santiago, nalaylay ang balikat, tinapik niya ang likod nito. Jessa, garalgal ang boses niya. Malaki ang sama ng loob ko sa nanay ko, pero hindi ko nakalimutan siyang nagbigay buhay sa akin. Hinawakan niyang balikat nito. Baka ito na yung pagkakataon para magkaayos kay mag-ina.
Hindi pa huli ang lahat. May panahon ka pa. Maya-maya kumilos si Doña Amelia. Dahan-dahan itong minulat ang mga mata. Santiago. Nay, mabilis na hinawakan ni Santiago ang kamay nito. Nandito ako. Pasensya na, Nay. Ang dami kong kasalanan. Napabayaan ko kayo. Ngumiti si Doña Amelia. Mahina pero totoo. Wala kang kasalanan, anak. Ginawa mo lang ang alam mong tama noon. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. At magkasama na tayo. Tumingin to kay Jessa. Pinilit ngumiti. Salamat, iha. Ngumiti siya. Wala pong anuman. Hinawakan ni Doña Amelia ang kamay niya. Ipangako mo sa akin. Aalagaan mo si Santiago. Mapagmahal at mabuting taong anak kong yan. Huwag mo siyang pabayaan. Opo, magpagaling po kayo. Lumaban po kayo, Doña Amelia. Sana unawain mong anak ko. Madami akong trauma na naidulot sa kanya noon. Patawarin mo siya sa mga kasalanan niya. Bago pa man siya makasagot, muling napapakitang ginang, tila nahihirapan. Nay, bulong ni Santiago, nanginginig ang boses. Magpagaling po kayo, madami pa tayong gagawin ng magkasama. Tumango si Doña Amelia. Santiago, mahina nitong tawag, mabilis na lumapit si Santiago sa kamat hawak ang kamay ng ina. Nay, huwag ka na munang magsalita. Magpahinga ka, humiling ang matanda. Anak, gusto kong sabihin ito bago pa mahuli ang lahat. Lumingon to sa kanya, pilit niyang pinipigil ang luha. Ngumiti si Doña Amelia. Ang hiling ko lang, magkaayos na kayo ng asawa mo. Gusto kong makita ulit kayo na masaya at magkasama kagaya nila, Calix at Lara. Nagtagpo ang tingin nila ni Santiago. May mga mata nito. May takot, pagod at pangungulila. Nay, garalgal ang boses ni Santiago. Pero bago pa ito makasagot, hinawakan niyang kamay ni Doña Amelia at ngumiti. Nagkaayos na po kami. Wala na po kayong dapat alalahanin. Maayos na kami ni Santiago. Ang isipin po ninyo ay ang pagpapagaling ninyo. Napatingin si Santiago sa kanya. Halata ang gulat pero hindi na kumibo. Lumambot ang mukha ni Doña Amelia. Isang ngiti ng kapayapaan ang gumuhit sa mga labi. Salamat. Salamat anak. Pinisil nito ang kamay niya. Isa na lang ang hiling ko. Magsalo tayo sa hapunan. Buo na ulit ang pamilya bago ko tuluyang igupo ng karamdaman. Sa lumang bahay ng mga Aquino, unang beses na muling nabuhay ang kusina. Amoy ng masasarap na putahe. Tunog ng mga plato at bulungan ng mga alali na parang hindi mapakali. Nasa mesa si Doña Amelia. Suot ang peach na silk robe. Payat na ngunit nakangiti. Sa tabi nito si Santiago, katabi si Jessa. Nay, baka pagod ka na, sabi ni Santiago, nilalapit ang baso ng tubig. Hindi, masaya ako ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko to pinangarap. Pinakahihintay ko na makasama ko ulit kayo ni Calix. Walang katumbas na halaga ang makita ko kayong masaya, sagot ng ginang. Dumating si Calix at Clara, mas lalong umaliwalas ang muka ni Doña Amelia. Kuya Santiago, bati ni Calix na niyakap ang kapatid. Ang tagal nating hindi nagsabay sa pagkain, kaya nga parehas tayong busy. Yumakap si Calix kay Doña Amelia, naging emosyonal ang mag-iina. Lara, bati naman niya at siniko ang kaibigan. Akala ko nasa ibang bansa ka, kailan ka pa nakabalik? Kakarating ko lang kaninang umaga. Ikaw ha? Marami kang kwento sa akin, mag-usap tayo mamaya. Bulong ni Lara, habang kumakain nagtatawanan sina Calix at Lara sa kabilang dulo. Si Santiago naman tahimik lang na pinapanood siya habang nagsasali ng sabaw sa mangkok ng matanda. Alam nyo, ani Doña Amelia, hawak ang kutsara. Napakasaya ko, hindi ko man naibigay lahat sa inyo noon. Masaya ko na nakikita kayong ganito, magkasama at nagmamahalan. Naging masama akong tao, tina sa inyo, patawarin niyo ko mga anak ko. Anitong humahagulhol na. Nay, mahinang sabi ni Santiago, halos pabulong. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami ni Calix sa mundo. Ngumiti ang matanda, hindi ako takot na mamatay anak. Takot lang ako na maiwan kayong galit sa akin. Tandaan ninyo, hindi perang pinaka-importante sa buhay ng tao kung hindi pag-ibig.
Napaiyak si Santiago, hindi na nakapagpigil. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Nay, hindi na po kami galit sa inyo. Napatawad na namin kayo. Tumingin si Doña Amelia kay Jessa, may luha na rin sa mga mata. Pangako mo anak, aalagaan mo si Santiago. Bagay na, hindi ko nagawa noon. Ngumiti siya kahit na nanginginig ang labi. Opo, pangako. Sa veranda, tahimik na umiinom ng tsaa sina Jess at Lara. Beth, nabalitaan ko sa lahat ng social media ang mga ganap. Buti nagkaayos kayo ni Santiago. Napayuko siya, pinisil ang tasa. Hindi totoo yun, Lara. Napatigil ang kaibigan. Ha? Paano nangyari yun? Kanina lang, huminga siya ng malalim. Ginawa ko lang yun para kay Doña Amelia. Para hindi ni siya mag-alala. Nanahimik si Lara, bakas ang awa at pagkalito. Pero, buntis ka hindi ba? Tumango siya, mapait ang ngiti. Oo, pero hindi ibig sabihin nun, handa na akong balikan siya. Natanaw niya si Santiago sa hardin, nakatingin sa kanila, muling naisugod si Doña Amelia, dala ng matinding pananakit ng tiyan. Tanging mahinang beep ng monitor at banayad na huni ng aircon ang maririnig sa loob ng private room. Nasa kama si Doña Amelia, payapa ang muka, habang nakaupo sa tabi niya sina Jessa at Santiago. Kunwari mag-asawang nagkabalikan na para lang mapanatiling masigla ang matanda. Jessa, anak, mahinang boses ni Doña Amelia, ngunit may lambing. Ang sarap niyang tignan ni Santiago, kahit na maraming pagsubok, sa huli pag-ibig pa rin ang nagwawagi. Ngumiti siya, pilit ngunit magaan sa loob. Totoo po yan, love wins. Hinawakan ni Santiago ang kamay niya sa ibabaw ng hita at dinala sa labi. Napaitad siya, napilitan siyang ngumiti kahit na kumakabog ang dibdib at pasimpleng hinila ang kamay niya. Nay, si Jess ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at ipagtatapat ko na din po na pinagbubuntis niya ang apo ninyo. Anito sabay haplo sa tiyan niyang may umbok na habag nakatingin sa matanda. Lalong natuwang matanda. Naku, talaga ba? Kaya po magpakalakas kayo para makita niyong apo niyo. Pumayag na po kayo sa treatment. Ani ang nakakita ng pagkakataon upang pumayag to sa treatment. Sige, kung yun ang magdudugtong sa buhay ko para makita kong apo ko at makasama ko pa kayo. Naramdaman niya ang pisil ng kamay ni Santiago bilang pasasalamat. Nagpatuloy ang palabas. Subuan, kwentuhan at tawanan parang normal lang, pero sa bawat paghawak ng kamay ni Santiago, sa bawat tingin nito, habang ngumingiti siya parang may damdamin sa dibdib niya na unti-unting bumabangon ulit. Hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang drama. Si Santiago naman parang nag-e-enjoy masyado sa palabas. Maraming salamat, Jessa. Ang galing mo umarte, pero baka akong unang maniwala sa pagkukunwari natin. Bulong ni Santiago. Tinignan niya ito ng masama pero hindi makatanggi kasi alam niyang siya rin halos maniwala na. Hindi ba, sabi mo, reyna ako ng kasinungalingan? Angil niya. Sorry na, natrigger ka naman. Kinagabihan nag-volunteer siya na magbantay habang tulog si Doña Amelia. May importanteng meeting si Santiago. Sa pagod, unti-unti siyang napapikit. Pagbulat niya, ramdam niyang bigat sa balikat. Paglingon niya, nandun si Santiago. Mahimbing ang tulog, nakasandal ang ulo sa kanya. Mainit ang hininga nito, malapit sa leeg niya. Napatigil siya, hindi gumalaw. Hindi dapat niya tumaramdaman, pero ang bilis ng tibok ng puso niya. Ngilingon niya si Doña Amelia sa kama. Gumalaw ito't pabulong na nagsalita. Ang saya ko na nakikita kayong ganyan. Handa na ako mawala sa mundong ito. Kinilabutan si Jessa, ngunit ngumiti. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Sa unang pagkakataon, gusto niya nang matapos ang palabas bago pa siya muling mahulog sa malalim na bangin at maging alipin ulit ng sariling damdamin. Nagpunta si Alvin sa ospital. May dalang bouquet of white lilies. Napatayo si Jessa mula sa sofa. Alvin, anong ginagawa mo dito? Dumaan lang ako at may masamang balita. Mahinahon itong sabi. Jessa, napagpasyahan na ng board namin na ihinto munang joint project ng Ocean Park. Hindi stable ang Aquino Group ngayon. Gusto naming makasiguro. Hindi ba pwedeng pag-usapan? Alam mong malaking project yan.
Madaming empleyadong maapektuhan at ang Aquino Group ang may pinakamagandang proposal. Jessa, lumapit si Alvin, hinawakan ng kamay niya. Ayokong tanggihan ka, pero business decision to. Kung gusto mong pag-usapan, dinner tomorrow, just the two of us. Napatingin siya kay Doña Amelia na mahimbing na natutulog, mabigat man sa loob tumango siya. Sige, pag-usapan natin. Kinagabihan na kasalubong ni Santiago ang paglabas ni Jessa. Nakadress ito, simple pero elegante, may hawak na maliit na bag. Saan ka pupunta? Tanong nito, kunot noo. Makikipagkita lang kay Alvin, may business meeting kami tungkol sa Ocean Park Project. Tahimik ito saglit at bahagyang tumango. Pero bakit kailangang dinner? Hindi po pwedeng sa opisina? Hindi niya sinagot, tinalikuran niya to, pero nang isara niyang pinto napasuntok si Santiago sa hangin. Jessa, salamat at pumayag ka makipagkita, sabi ni Alvin. Inabot ang dokumento. Hindi ko gustong mawala ng trabahong mga tao, pero gusto ko makasiguro na matatag pa ang Aquino Group. Huwag kang mag-alala, maayos na ulit si Santiago. Ginagawa niya ng lahat para mabawi ang tiwala ng investors. Pati ang tiwala mo? Tanong ni Alvin, bahagyang nakangiti. Hindi siya kaagad nakasagot. Alvin, mahina niyang sabi. Hindi madaling kalimutan ang lahat na nangyari. Pero mahal mo pa rin siya, hindi ba? Tumingin siya sa mesa. Hindi ko alam. Teka nga, bakit ba siya ang pinag-uusapan natin? Alam mo, napakaganda ng project ng Ocean Park. Ako mismo na in love sa project. Sa akin ba? Kailan ka ulit may in love? Alvin naman, seryoso ako. Aniyang napailing. Samantalang nasa ospital si Santiago, naglalakad sa hallway. Hawak ang cellphone, nakita niya na may bagong post. Si Alvin na ini-stalk niya. Picture nito at ni Jessa sa restaurant. Caption, productive night discussing business and friendship. Halos mabitawan niyang telepono. Pagbalik niya sa silid, gising na si Doña Amelia. Anak, bakit ka tulala? Wala po nay, pagod lang siguro. Si Jessa, lumabas po, may lakad lang. Ngumiti si Doña Amelia. Ang swerte mo anak, mabuting babae si Jessa. Huwag mo siyang pakawalan. Tumango siya pero halata ang lungkot. Lumabas siya ng silid at pumunta sa rooftop ng ospital. Malakas ang hangin. Kinuha niyang cellphone at tinawagan si Luther. Bro, she's with Alvin. Business lang yun bro. Kasi nga nagbabalak ng umatras sa mga merkado sa joint project. Malamang kinukumbinsi ni Jessa si Alvin. Hindi ko alam kung selos ba to o takot. Kasi sa tuwing nakikita ko silang magkasama, pag-aramdam ko, maaagaw si Jessa. Ligawan mo siya ulit. Teka, paano bang paliligaw ang ginawa mo kay Maya? Sa kabilang linya na tahimik si Luther. Flowers, chocolates, movies. Tipikal na panliligaw. Teka bro, alam na ba niyo na ikaw may-ari at CEO ng Timeless Essence? Nope, wala akong planong ipaalam. Nag-e-enjoy ako kapag kausap ko siya. Bro, kung ako sa'yo, ipagtapat mo na. Hindi magandang pundasyon ng kasinungalingan sa isang relasyon. Baka matulad ka sa akin. Naku, napakabigat ng bawat eksena, hindi ba? Nakita natin kung paanong nagiging mitya nang muling pagkakalapit ang isang sitwasyong puno ng pagkukunwari. Pero may mga tanong tayo na dapat pagnilayan. Hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis at pagpapatawad? Nakita natin ang pagsisikap ni Santiago na mabawi ang lahat at ang pagkakataong ipinagkaloob ni Jessa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagrespeto sa hiling ng isang inang naghihingalo. Minsan, ang paggawa ng tama ay nangangailangan ng sakripisyo ng sarili nating nararamdaman. Ang aral ngayong araw ay simple. Ang tunay na pagbabago hindi natatapos sa isang sorry o sa isang hapunan. Ito ay isang proseso at sa kaso ni Jess at Santiago, ang pagtitiwala ay parang bubog. Kapag nabasag, mahirap itong buuin at kung susubukan man, kailangan ng labis na pag-iingat para hindi na muling makasakit. Sa inyong palagay, tama ba si Jessa na patuloy na makipagkita kay Alvin o nagbibigay lang ito ng maling pag-asa at lalong nagpapagulo sa kanyang puso?
At kay Santiago naman, sapat na bang pagbabalik niya sa kumpanya para mapatunayan niyang karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon? Iwanan niyo ang inyong mga opinyon sa comment section mga kasummer. Huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe para hindi niyo mahuli ang susunod na kabanata. Ako si Miss Maria at maraming salamat po.